Hello. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing paring panauhin, Reverend Father James Uy. Isang bayan, isang
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit sino mang sumunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eukaristiya, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay panatilin mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po lahat. Dumadaing si Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa mga paghihirap na dulot ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Nababanaag sa buhay ni Jeremias ang tungkuling gagampanan ni Jesus, ang Mesiyas na pahihirapan at papatayin ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
kong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-ukulan. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo'y kaligtasa'y natitiyak. Aking inasasabi ka, Panginoon, ikaw lamang. Ikaw lamang. Inaanyayahan ni San Pablo ang lahat ng mga Kristiyano na tumulad kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Likhain mo
Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang tema natin ngayon ay tungkol sa pagiging disipulo ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus. Naranasan niyo na bang magbuhat ng mabibigat na bagay? Siguro yung iba hindi pa kasi sabi agad, halimbawa isang sakong bigas. No? Naranasan niyo bang magbuhat? Ilang bang kilo ang isang sakong bigas? 50. Di ba? So siguro hindi mo maipinta sa mukha kung magbubuhat ka ng isang sako ng bigas. No? Ako hindi ko alam kung anong binuhat ko. Nagkaroon ako ng parang napunit ang isang tissue dito sa aking left shoulder. Tapos nangalay siya. Tapos natakot ako kasi baka hanggang dito hindi ko na ano ang aking braso. Sabi ng doktor, anong binuhat mo, Father? Sabi ko, wala akong maalalang nagbuhat. Siguro yung mga nagbabarbell, yung ating famous na babae, diba? Nanalo siya. No, si Heidelin, yan. Ang intensyon nila ay buhatin at iangat lang yung barbell, tapos babagsak na nila ng ilang minuto siguro. Hindi naman isang oras nakaganon ka para namang hindi mo na maipinta yung mukha mo dahil sa hirap. Mahirap talaga kasi ilang kilo yun, mas mabigat pa sa katawan ng isang tao. Kasi kung tayo magbubuhat, diba, importante na kailangan natin marahil ang isang bagay. Pero ang
sinasabi sa ating buhatin ay ang ating sariling krus. Ano ba yung krus natin? No? O kaya minsan sinasabihin, ikaw ang krus o pasanin ko sa buhay. Nasabihan na ba kayo noon? Parang ang sakit, ano? No? Ibig sabihin noon, hindi ka gumagawa ng mabuting bagay o dinudulot mo lang sakit sa ulo lang sa iyong magulang o so kung kanino man, no, sabihan ka noon ay no, napaka pangit, no, sa kalooban. Kasi kapag ikaw ay sabi nga nagbuhat ng iyong krus, sabi yung problema mo pasanin mo. Pero hindi lamang dapat natin pasanin. Yakapin muna natin ang krus, 'di ba? Ang krus ay, sabi nga natin, ay parang hindi magbibigay sa atin ng magandang senyales, no? Pero yung krus ay a plus sign. Sabi nga sa mathematics, di ba? O pag tayo nagkukwenta, yung add, importante sa atin yan, di ba? Pero ang krus na ipinapakita ni Jesus ay krus ng kanyang buhay. Ano ito? Yung pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. When we talk about suffering and death, ay naku, wala na yung sabihin natin na ayaw na natin. Naku, ayoko maghirap. No? Kasi pag maghirap ka, ibig sabihin ay lahat ng sakit ay daranasin mo hanggang sa kamatayan. Ay Father, wag naman hanggang sa kamatayan. Pero ang sinasabi sa atin, ang sumunod kay Kristo, pasanin ang krus, no? Yakapin ang kasalanan o umiwas sa kasalanan, iwasan ng kasalanan kasi ito ang sa atin, lugmok sa kasalanan, yung mga ginagawa nating masasamang bagay. So, hindi madaling sabihin, pasanin mo yan, di ba? Pasanin mo ang krus mo. Kung ang Diyos ang magsasabi sa atin, parang hindi masama, di ba? Pasanin mo ang krus mo. No? Yan ang iyong buhay, sasabihin siguro sa atin ng Diyos, ay dalhin mo ang iyong problema. Lutasin mo ang iyong problema. Pero marami sa atin na hindi alam kung paano lulutasin ang problema dahil sa hirap ng problema, dahil sa bigat na dinaranas. Kaya binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na kung papasinin natin ang ating krus, no? Si Jesus nga, pinasan ang krus, ang kasalanan ng sanlibutan. Hirap na hirap siya sa pagpasan ng krus. Sa ating istasyon, ilang beses siyang nadapa? No? 3. Baka tayo, hindi pa nga naiangat, dapaan na tayo. Bakit? Kasi we do not want to suffer. Suffering for us is not a good thing. Ibig sabihin, ang paghihirap ay hindi maganda dahil ayaw natin to. That's as simple as that. Kasi kapag naghirap ka, ibig sabihin parang kawawa ka. But kung ikaw ay naghirap sa isang bagay, pinaghirapan mo, di ba? Parang maganda kung ikaw ay magtagumpay dahil pinaghirapan mo. Halimbawa, yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa mong araw ang gabi. Yung mga ganyan, di ba? Pero kung sasabihin sa iyo na buhatin mo o pasanin mo ang iyong krus, siguro yung mga agwador, ano pa yun, nagtitinda ng taho, di ba? No, nababalanse pa yung bigat. Tayo kaya, mabalanse natin? No? Alam ko, hindi nyo naman na-experience, pero buhatin mo at maglakad ka pa, di ba? Sumunod ka sa akin. When Jesus tells the disciples, parang natulala sila. Susunod tayo, ay sabi, pasan-pasan natin ang krus tapos susunod sa Diyos. Di ba? Kung ano ng mga bagay ang inisip marahil ng mga alagad, pati tayo. Bakit kayo papasan ng krus tapos maglalakad pa? Di ba? Parang si Jesus Nazareno, di ba? Na ilang
inikot niya, no? Ang haba at halos natumba na siya, nadapa na siya. Ang pagkadapa ni Jesus ay maraming dahilan. Nadapa siya dahil sa bigat marahil, unang-una, ng ating kasalanan. Instead na akuin natin yung ating mga kasalanan, no, ipinapasa natin hindi lang sa Diyos, kundi sa ibang tao. Ikaw ang may kasalanan, sinisisi natin ang ibang tao. Pero in reality, tayo minsan ang may dahilan o mayroong sanhi ng kasalanan. Pero ibinabato natin sa ibang tao dahil nahiya tayo na makita ng tao na tayo ay nagkasala. Yan ang nagiging nangyayari minsan dahil ayaw nating makita tayo ng tao, malaman nila o sasabihin na hindi ka mabuting tao. Pero sa pagpasan natin ng ating krus, unang-una, sabi ko kanina, yakapin ang ating krus, tanggapin ang kasalanan, pag-amin sa kasalanan. Diba minsan nakakainis, alam mo na may kasalanan, nagtatatwa pa rin. No? Hindi mo alam kung anong gusto mong sakalin yung tao para magsabi na, aminin mo na ayaw pa rin. Nakitang-kita mo nang nagkamali. A simple sorry is important. No? Mag-sorry ka doon sa taong nagawa mo ng kasalanan. Kahit nasabihin natin, kasi may nagsasabi, Father, baka kasi mapahiya ako na hindi niya tanggapin yung sorry ko. Nangyari na ba sa inyo yon? Pero kung mangyari sa inyo, huwag kayong mag-alala. Basta sa puso ninyo, alam nyo na nagsisisi kayo, nagsorry na kayo. Sabi nga, hindi, a sorry is not enough. Yan ang minsan tinitingnan ng tao. Nagsorry ka nga pero nakanisi ka naman. No? O may intention kang gawin uli. Ipakita naman natin na minsan, o hindi lang siguro minsan, palagi, na nagsasorry tayo. Yung thank you nga, minsan, hindi pa nga natin nasasabi. Sorry pa kaya? Diba? Anong gusto mong pakinggan? Thank you o sorry? Diba? Mas parang positive ang thank you, diba? Pag sorry, parang may nagawa sa yung kasalanan. On the other thing is yung thank you, meron sigurong naibigay ka, diba? Na maganda sa tao. Kaya nagte-thank you sa'yo. Pero to say sorry, kasi nung panahon na si Jesus ay nagbubuhat ng krus, instead mag-sorry ang mga tao, siguro meron sa ilan-ilan na alam yung paghihirap ni Jesus na doon lang sa gilid na umiiyak. Pero yung iba, no? Binabatikos pa si Jesus. Ganun din tayo minsan, pag tayo nagkasala, ang dami tayong may mga marites na agad na nasa paligid, nagsabi, ay, nagkamali yan. Pero wala ba tayong pagkakataon na tayo ay magbago? Wala bang na tayo ay makonsensya? No? Pag sinabing konsensya, ay naku, yung iba yan. Nasabi, naku, Father, talagang minsan nakakatakot. Kasi when you do a bad thing, sabi nga, meron niyang, sabi nga ay parang balik sa'yo. Diba? No? Hindi naman siguro ano yan ng Diyos, kundi siguro parusa sa atin, sabihin na natin. Kasi gumawa ka ng masama pero gumawa ka ng mabuti, parang ang hirap na makagawa ka ng isang maliit na kasalanan. Ang hirap ng burahin. No? Kung ikaw ay nilalait ng tao dahil sa nagawa mong pagkakamali, no? Gumawa ka, mag-isip ka ng paraan. Paano, Father? Unang yan, ipagdasal mo na yung mga taong ito yung pagkaintindi sa'yo. Even Jesus, di ba? He was, when he went back to his hometown, di ba? Hindi siya kinilala. Pero narinig nila na si Jesus ay nagpapagaling, no? Bumubuhay pa ng mga patay at nagpapagaling ng maraming sakit. And probably, kasama tayo sa mga napagaling ni Jesus. Pero ano ba ang dulot nito sa atin? Ito ba ay magsisilbing na mawawala, hindi na natin gagawin yung kasalanan? Pero dapat, pag may ginawa sa atin ng Panginoon o binigay na biyaya,
Diba? Iisip mo na yung mga magagandang bagay kasi baka ito na yung huli kong oras. Diba? Pero ang pagpapaalala sa atin ni Jesus ay mahalaga. No? Kung gusto mong sumunod sa akin o gusto mong maging alagad ko, pasanin mo ang iyong krus. Pero kung papasanan natin ang krus ni Jesus, parang sa tingin ko, napakabigat. Yung krus na pinapasan niya na hanggang Golgotha, mas mahirap. Kasi kasalanan yun ng buong bayan. Pero ang kasalanan natin, sarili rin natin yan eh. O sa ibang tao. Kasalanan nating nagawa sa ibang tao. Pero ang buhatin ang krus ni Jesus. Pero sinabi niya, no, my burden is light, di ba? Yung kanyang pasanin ay magaang. Bakit gano'n naging magaang para sa Diyos? Kasi kung ito magiging attitude natin, no, magbubuhat tayo ng ating pasanin o krus. Yung ibig sabihin, haharapin natin yung problema, tapos ang isip natin, hindi isip ng tao, kundi isip ng Diyos. No, yung yakap mo sa problema, no, o pagtanggap mo dahil ikaw ay nagkamali, ay malaking bagay, no, sapagkat ikaw ay bibigyan. Siguro sa pag inisip natin ng Diyos, iisipin natin na malakas tayo. Kasi kung tayo lang, mahina tayo. Amen? The human is weak. Bakit? No? Kasi nga, dahil sa kasalanan, and Jesus is very powerful. Bakit? Kasi hindi lang dahil anak siya ng Diyos, kundi siya'y napakabuting tao. Tao at Diyos. Kung gayon, bilang tao, pwede nating matularan. Hindi natin pwedeng tularan si Jesus sa kanyang pagka-Diyos. Pero sa pagiging tao, di ba? Sinasabi niya, mahirap sumunod kay Kristo. Kasi ang lahat ng sumusunod kay Kristo, gusto na uuna. Di ba? Sometimes yung mga followers gusto na sa unahan. No? Nauna pa dun sa pinuno. Di ba? Kung titingnan natin, ay naku, atrevido itong taong ito. Di ba? Pero kung tayo susunod, nasa likod lang tayo. Mayroon bang sumunod na nasa unahan? Di ba? Wala. Ikaw ay sumusunod, ibig sabihin, nasa likuran ka ni Jesus. So pag sinabing, pasanin mo ang iyong krus, yakapin mo yung krus mo, sarili muna. Kasi kung maging matagumpay tayo sa pagpasan ng sarili nating krus, kahit na ito ay mabigat, makakatulong tayo sa ibang tao, pasanin yung kanilang krus o maibsan lamang yung kanilang pasanin sa buhay. Hindi natin alam minsan sa pagtulong natin sa ating kapwa, no? Andun si Kristo, no? Naiibsan yung bigat ng krus na pinapasan ng ibang tao. Sana maging instrumento tayo, no, ng kaginhawaan, kapayapaang nadarama na hindi lamang ng pamilya natin, kundi ng ibang tao. Kaya nga, Jesus wanted to extend His love even to our enemies. No? Tularan natin, pati kaaway, nasa krus siya, pero hindi niya nilait yung mga lumilibak sa Kanya. That's the mind of God. When we have the mind of God, ay baka walang problema sa mundo. Wala tayong problemang pansarili at peaceful ang ating daigdig. Pero maraming nangyayaring mga bagay-bagay na hindi maganda, na hindi natin minsan matanggap, anumang bagay o sakuna o mga pangyayari, no? Dahil meron tayong parte na dinulot, no? Hindi lamang sa sosyedad, kundi sa ating pamilya, naging bahagi tayo, no, ng mga pasanin ng krus ng ibang tao. No? Sana isipin natin minsan na hindi natin pahirapan yung ating kapwa, yung ating kapamilya sa kanilang buhay, bagkus tayo maging kaligayahan o kaginhawaan ng ibang tao sa pamamagitan ng kahit na simpleng pakikinig sa ating kapwa,
simpleng pagsasabi nga ng sorry o simple thank you, yung mga bagay na yon minsan nakakalimutan natin. Yan ang gawaing Kristiyano na nagmamakaawa. Ano ngayon kung magmakaawa ka? Kasi ikaw may kasalanan. Alam mo na ikaw ang nakagawa ng masama, ikaw ang magmakaawa. Nagmamakaawa tayo sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Pero sa pagmamakaawa natin, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa lahat ng binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sanlilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amin naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat din niya tinararan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamana sa aming pagkatao, ang gilo mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasihat, ng iyong pagtingin na aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, ligtas mo kami tanong. O Jesus, namin mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Pangalanan mo,
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Mga paanyaya, sa darating na ikapito hanggang sa ikasyam ng Setyembre ay ang Triduum Mass para sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ang ating pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Sa ika-8 naman ng Setyembre, araw ng Biyernes, ay ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aalay ng mga cake, cupcakes at mamon sa ganap na ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Sa ika-10 naman ng Setyembre, araw ng Linggo, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga tinapay sa ganap na ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Ang ating pong prosesyon ay sa ika-6 ng gabi pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyo lahat.